Ano ba ang blind love? Dito sa ating book na binabasa, ang description sa blind love ay parang nakakahawang sakit. Alam niyo ba yung nakakahawang sakit? Pagpalagay na lang natin ubo o sipon, TB. Pag kinapitan ka ng mga yan, hindi yan basta-basta naalis at gumagaling. Ganon din yung blind love. Ang problema sa blind love, ang sabi dito ay emotional obsession. Matinding damdamin, hindi na siya reasonable. So lahat ng normal na tao ay na-in love. Lahat ng normal na tao ay umiibig. Pero yung blind love, wala na siyang reason halos na tinatanggap. Sabi nga dito sa book nating binabasa ay loss of common sense. Tapos yung mga pag-uugali ng tinamaan na ng blind love ay hindi na maganda. Minsan parang nakakahiya na. Tinake over na ng blind love yung kanyang buong pagkatao. So itong mga tinatamaan ng blind love ay humihina ang pagdidesisyon. Hindi na rin nakakapag-isip ng maayos. Kahit mayroon ng red flags, ibig sabihin po ng red flags ay mga paalala. May nakikita niya na hindi magandang mangyayari, pero tinutuloy niya pa rin. At yung mga tinatamaan ng blind love ay rush into big commitments. At ang pinakamatindi niyan ay yung pagpapakasal. Ang blind love ay isa lang emotion at fantasy, not reality. So, hindi siya makatotohanan. Kaya nga blind love ano? At kalimitan yung blind love ay pumupunta sa pag-aasawa. Ngayon, pag nawala na yung excitement at yung matinding emotion na nararamdaman ng bawat isa, bigla nilang nakikita yung katotohanan na hindi maganda yung kanilang kinalalagyan at hindi pa na sila compatible. Kaya lang, hindi na sila makaalis dahil kasal na sila. Nandun na sila sa kanilang sinumpaan na pagsasama. Kaya ang kanilang kalagayan ay hindi nagiging maganda kasi nagsimula sila sa hindi maganda. Blind love. Yan. Ngayon, dahil kasal na, nandun na, may mga anak na, may pamilya na. Ano ang gagawin? Pilitin na yung nasimulang relasyon ay mapabuti. Pilitin na gawing pleasant yung pagsasama para hindi masira yung pamilya at para yung mga anak ay hindi maapektuhan. Kahit mahirap, manatili dun sa sinumpaan na pagsasama. At palaging iwasan na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Palagi nating sinasabi na ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi madaling gawin, lalo na yung pagbabago, kung sa ating mga sarili lang. Kaya humingi palagi ng tulong, ng guidance sa Holy Spirit. Humingi palagi ng wisdom sa Diyos para ang mga maling nasimulan ay maitama at magkaroon ng mabuting ending yung pagsasama bilang mag-asawa at may pag-asa pa rin na magkaroon ng lusog na pamilya.